Part 2 ng pag-backtest natin, XAU-USD naman. Gold naman. Alam kong favorite nyo yan. Ready na ba kayo? Let's go! Alright, so dito tayo ngayon sa 5-minute time frame. So sa mga naparoon ng previous video, alam nyo na kung bakit. Siyempre, the more reps, mas mabilis ka mag-improve. So siyempre, parang sa gym lang yan, di ba? The more reps, the more gains. Mamaya, magandang hater dito, hindi po totoo yun sa Forex. Hindi po totoo na the more trades ka and the more profits ka. Hindi po totoo yun. Okay? The more quality trades, the more profitable ka. Pero sa umpisa kasi, kailangan mo ng maraming reps. Kailangan mo muna ng quantity over quality. Then pag nalaman mo na kung ano yung mga quality, dahil kaka-quantity mo, ngayon alam mo na kung ano lang yung mga ititrade mo. So, bawas ka ng bawas ng bawas ng bawas. So, kung bago ka pa lang, ang dahil mong trades, siguro pag patagal ka ng patagal, pamature ka ng pamature, paunti na siya ng paunti. Alright? Sige. So, balik lang tayo. Hindi ko lang alam kung hanggang saan to. Ayun, hanggang dito lang siya. Hanggang September lang siya. Okay, so dito natin simulan. Replay, dito banda. Alright, so basic lang tayo. Make formula, follow the trend, mag-trade sa support, mag-place ng trade support resistance, tapos maghintay ng mga confirmation candles, entry and exit prices. Explain natin mamaya yan. Okay? So, tayo ngayon. Sa ngayon, isang malupit na range siya, no? So, nagsimula siya sa uptrend, pero ngayon, di na niya alam kung saan siya pupunta. Nandito lang siya. Kung mag-zoom in ka naman, makikita mo na nag-try siyang bumaba. So, ngayon, nagtatry siyang umangat. Okay? Pero hindi natin alam kung paangat na talaga siya. Siguro malalaman natin na paangat siya pag nilagpasan niya talaga to. Alright? So, hintayin natin kung ano yung mangyayari. Tulad niyan, biglang bumaba. Okay, so syempre, lagay muna tayo dito. Ayan. Pag nilagpasan niya yan, dyan tayo papasok. Umangat ka tayo, umangat ka. Hindi tayo nakasabay sa downtrend niya. So, minsan talaga, sabay, no? Ganun talaga. Okay lang yan. O, di ba? Ang layo na niya. Ayan. O, sige, pwede naman to. Ang challenge lang dito, lagay tayo ng Fibonacci, no? Sige, tayo maglagay from this up until here. So, malayo-layo pa siya. So, I think dito magandang pasok talaga. Kung bumaba man siya, okay lang. Ayoko rin kasi masyadong papasok na hindi ka sigurado. So, pinag-pinot lang muna ulit ako. Nung bumaba siya, hindi pa niya alam ulit kung saan niya gusto pumunta. Hintay lang tayo ulit. Alright, hintay ng mga kandila. Pinakamahirap talaga, naghihintay. Nakakabagot, nakakabore. Pero mostly talaga, 80% ng time sa forex trader naghihintay. 20% naman yung nagte-trade lang. Pangat ulit siya. Walang makikitang malupit na pullback. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa resistance na ngayon na support area na siya. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Bumaba pa rin ang bumaba. So, usually sabi nila, Coach, nakita ko na merong hammer no? Ba't di ka pumasok? So, medyo challenging kasi na sobrang lakas ng mga red, tapos biglang nakita ka ng hammer, tapos bigla ka magbabay. Medyo no-no talaga sa akin yun, no? So, wag na wag tayong ganun. Hintayin muna tayo ng katulad niyan, ng green candle, na gumanyan yan, bago tayo pumasok. Medyo malakas kalaban, no? Kung nag-buy tayo dyan. So, ayan. Tignan natin kung ano mangyayari ulit dito. Fibonacci, ang superpower. Joke lang, walang superpower na indicator. Baka magkaroon na naman ng maraming hater. Alright, angat. Ayan. Sige, tayo pa natin konti. Ayan. Wala. Walang red. Ayan, sige. Pwede na rin dyan. Ayan, dyan tayo. So, dito natin lagay ang ating trade. SL dito banda. Tapos, tingnan natin kung hanggang dito siya. Ayan. 2.5. Alright, 2.5. Talo agad. Siyempre, good morning. Labas ko lang ang journal ko. Ngayon, XAU-USD. Ayan. So, simula tayo dito. Alright. Sige. So, talo. Ganun ulit. Negative 100 ulit tayo. Alright. So, check natin. Saan tayo ulit pwedeng pumasok? Tanggalin muna natin ito. Mag-low. Ayan. Tsaka siya bumaba. Diba? Talagang buhay. Ayan. Pwede tayong pumasok dito. Ganda nito, pa, ganun, tapos may neckline dito banda. So, ayan. 1:3. Alright. Okay. Yun, panalo. Congratulations. Alright. So, check natin ulit. Yung mga next trades. Ayan. So, meron tayo nalagay dito na support level. Tapos, bumaba pa siya ng bumaba. So, ganda sana nun. Tinuloy-tuloy natin, no? Doon tayo sa totoo lang. Totoo lang, di ba? Tayo masyadong greedy. Masyadong greedy, bro. Sorry. Tignan natin kung legit yung area na yan. Hindi legit. Legit ba? Tignan natin kung legit yan,
Mhm. Legit nga nag-bounce. Ang lupit ng area na yan. Pero sabi niya, hindi. Mas malupit talaga yung sell dito. Magsi-sell talaga ako. Sabi niya, hindi ako yun. Okay. So, yan. So, hanggang saan dito? Oo, ikaw nagsabi niyan. Basta ako, kaya 1:3 lang muna. Okay? Okay, coach, ba't ka nag-sell eh? Kasi nakita ko na pababa talaga siya. Actually, hindi to sobrang gandang trade, no? Okay? Pero kasi kung makikita niyo tong area, nilalagpasan niya talaga. Tapos, ayan, nagawa siya ng lower high. Di ba? Dami explanation. Tapos, talo naman. O, panalo naman pala. Ayun na nga. Back to zero ulit. Ayun, panalo naman pala. Congratulations! Meron tayong 300. Di ko alam kung alam trades tayo ngayon, no? Kung saan tayo abutin. Siguro ang dami yung katanungan, Coach. Bakit di ka pumasok dito? Coach, bakit pumasok ka dito? Sobrang daming bakit. Pero hindi talaga maubos yung mga bakit. Mostly talaga, kung meron ka bang perfect plan, perfect strategy, ikaw lang makaka-execute niyan perfectly. Okay? Kasi hindi mo nakikita ng iba yung nakikita mo. So, ang dami kasi nagsasabi na sa forex trading na hindi gumagana yung strategy mo masyado. Pero kasi depende talaga yan sa trader. Meron pareho yung strategy nila. Pero si trader A, profitable si trader B, hindi. May mga ganun talaga. So, paano ka gagaling? Through experience talaga, through reps. So, ulit-ulitin mo lang to. Gather ka ng maraming data sa brain mo. Tapos makakabuild ka na ng malupit mo na intuition. So, isipin nyo na lang, 2018, ako nag-start. So, ilang charts na yung nabasa ko, di ba? Wala talagang shortcut to success. Lahat ng success, long cut. Kung gusto mo na shortcut, hard work talaga is key. Katulad niya. Oras na ba? O, 10 o'clock. Nabasok ba tayo dyan? Mga parang wala pa masyadong kandila. Umakyat siya ng umakyat. Natin ng pullback. Pullback ba yan? Pullback nga siya. Ganun ang pullback mo. Hindi ako makapasok. Ayan, o, di ba? Pumasok ka na dapat dun eh. Medyo challenging no kasi isa siyang malaking uptrend. Wala pa siyang malupit na pullback. So, ito, pwede rin naman tong pullback. Pero, tingnan natin. Tingnan pa natin. So, okay na hindi mag-trade. Kaya mag-trade pero talo. Oh, ito magandang area to. Sige, pasukan natin to. Kaya lang, hindi maganda yung risk to reward natin. Pag di maganda yung risk to reward, ipas muna. Pass it! Oh my gosh, dami mong alam, talo ka naman. Di mo naman ako yung trade na yan. Diba? Talagang buhay. May mamakuha talaga, may mga hindi makukuha ng mga trades. Okay, so, anong nangyari? Masyado nang malaki mga kandila ng oras to. 9:30. May high impact news. Katulad niyan, pwede kang pumasok dyan. Pero, na-late tayo. So, wag muna. Hintayin muna tayo ulit. Dito banda. Ayan, pwede na yan. So, top neckline. Alright. Pasok. 1:2 lang muna. Ayun, talo. Madaling araw pala to. Yun, sakto. So, $200 set. So, nakakailan trade na tayo? 4. Marami pa to, guys. Kaya nyo pa ba? Siyempre, kaya nyo pa yan. Kayo yung mga idol. So, bumaba. At tayo ng mapapasukan. Ayun, layo pa sa ano. So, kaya iba ginagawa nila, hinihintay nila, nag-move silang SL, ganyan. So, depende naman sa iyo. Pwedeng move mo SL mo, pwedeng set and forget, depende yun sa trade mo. So, ito hindi niya pinansin, no? Yung area na yan. Okay, pwede to. Sige, pasukan natin yan. Lagay natin dito. Sabi mo, downtrend ka eh. Sige, kung saan dito. 3 lang. Ay. Sayang. Hindi siya nagtuloy-tuloy. Talo na. Yun, bomba pa siya. Sayang. Di tamaan. So, ganun talaga. Hindi tayo pwede maging sore loser. Okay, so galing 5,965. More to come. Lalaki naman ng mga kandila. Talaga pag ano, laki ng kandila. Sino mong mahilig sa malaking kandila? Ayan. Bomba pa ng bomba. Oh, so, ang tawag nila dyan, liquidity grab. Liquidity grab lang ako eh. So, may kanya-kanya silang tawag. Merong false breakout, mga ganon. So, pag naral mo lahat yan, maintindihan mo lahat yan, at malalaman mo na, ito rin yun. Okay? Magulo, no? Hindi ano. Wala sa ayos yung market natin ngayon. So, bahala na muna kayo dyan. Magagalaw. Hindi muna ako magte-trade dyan. Okay, hintay tayo ng pullback dito kay XAUSD. Wala masyado.
Madaling araw kasi yan. Ayan, gumalaw-galaw na siya. Noong oras na to, maaga pa. Ayan na. Ayan. O sige, bigyan natin to. Naman to eh. Meron naman talaga dito eh. Tanong kung legit pa talaga yan. 1:2, 2.5 muna tayo. Galing. Legit. Legit na talo. Negative 100. Talo ulit. Talo ng talo. Ay, ganda na sana nito. Talo po. Ayan, ganda niya na. Nalagpasan lang niya yung maganda nating area. Alam mo, gulo na nito. Dami talaga nangyayari pag XEU. Kailangan talaga ng dual monitor. Hindi, joke lang. Hindi mo kailangan dual monitor, okay? Di ba kasi sinasabi nila, pag nagkaroon akong dual monitor na may i9 na setup na merong Razer keyboard and mouse, maging profitable na ako. Hindi po totoo yun. Okay, nagsimula ako, parang 10K lang ata yun ako. Yung PC setup ko. Pang Microsoft Word lang. Yun lang. Simula lang tayo sa maliit mga unti-unti na umaangat naging 30K, 50K, tapos 70K, gano'n. Hindi mo kailangan mahal na computer. Ano lang, ipangano mo lang, trip-trip mo lang yan. Laptop nga lang na 10K, meron eh. May estudyante nga kami. Sa cellphone lang, sa tablet lang, naging profitable eh. So, wala talaga yung sa gadget. Okay, so hindi pwedeng sabihin na, karoon lang ako nito. Iinbayan mo na ako sa Forex. Walang ganun. Okay? Gamitin mo lang kung ano yung resources na meron ka. Tapos, maximize mo lang yun. Pag na-maximize mo yun, tsaka ka i-bless, tsaka magiging deserving ka ng mga mas magaganda pang mga resources. Okay? Pag na-maximize mo yung mga meron ka. Nagdi-discourage man ako ng mga nagtitrade sa cellphone, pero kung yun lang talaga yung kaya mo, wala namang problema. Okay? Basta pinaka-importante is either mag-demo ka muna or sobrang liit lang na risk. Ay, talo. So, yun. Oh, yun. Hindi ko pala na-expect. Ba't ako nag-buy doon? Kasi merong double bottom, no? Tapos neckline. Okay. So, sorry naman. Talo ulit tayo, mga guys. So, nagsunod-sunod panalo ngayon naman. Sunod naman yung mga talo natin. At yung mga sasabi mo, grabe naman itong buhay na to. Kala ko ba tama? Kala ko ba profitable talaga yung mga nasa YouTube? Kaya talagang profitable. Ayun yung mga oras na nag-ano ka talaga na yung question, siguro wala talagang profitable sa Forex. Siguro tama. Yun talaga yung sobrang daming doubts talaga sa utang. Siguro tama si mama, tama si papa. Mali ata talaga itong ginagawa. Ngayon yung mga kapag sunod-sunod yung mga talo mo, lahat na ng negative maisip. So, madali kasi maging positive, no? Pag positive rin yung portfolio mo. Pero, ang pinaka ano talaga, trial talaga, pinaka-challenge talaga sa'yo is paano ka magiging positive kung negative ang portfolio mo. Kasi lahat talaga ng mga successful traders, dumadaan talaga sa negative na portfolio, dumadaan talaga sa pagkasunog. Okay? So, hindi pwedeng masunugan ka lang isang beses, ayaw mo na. Maraming beses ka dapat masunugan. Okay? Tuturuan ko daw kayo maging masunugan. Hindi. Ang tuturo ko sa inyo yung grit. Okay? Kung meron ka talagang grit, no ka maging successful. Maraming mga businessman na nagsara na business bago naging successful. Tapos ikaw masunugan ka lang isang beses, ayaw mo na. Negative ka na. Di ba? Bakit na siya? Ano na lang ako, niliquidity grab lang ako. Di ba? Sayang. Ay, bumaba naman siya. So, in short, di pa niya alam saan talaga siya pupunta. Wala ka na. Hindi na ako magti-trade. Hintayin na lang kita. O, di ba? Ang gulo nangyari sa'yo. Nangyari, guys. 10 p.m. Ayan. Kung ano man meron, baka may news or something, di ba? Ayan, umangat na siya. Okay. Pwede naman na tayo pumasok dito, di ba? Medyo risky lang, no? Kasi dapat dito ka papasok, eh. Yan o, paglagpas dyan. Medyo risky lang pag dito, ah. Pero, tignan natin. Saan tayo dadali ng pagka-risky natin? Dito tayo sa dati nating, TP. 1:2, 3. Oh, di ba? Di pa tinamaan yung TP ko, sir. Naman yan, sir. Yun! O, di ba? 300 pesos. Coach, kailan ako mag-aangat ng risk? Good question. Siguro pag na 10K mo na yan, kailan risk mo. Okay, pero kung ito, okay naman yung $100, no? Kasi depende naman sa'yo eh. Okay ka na sa $100 per trade, masaya ka na ron, stick ka lang doon. Depende pa rin talaga sa'yo. Wala namang rule na pag pumunta na dito yung ano mo, mag-aangat ka na ng risk. Wala namang ganun. So, depende pa rin talaga sa'yo. Pero stick na tayo sa risk per trade natin, which is $100. So, ilan yung 2%? 1% is $50, 2% is $100. Alright? So, dito na tayo. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Okay. Usually, pag bumibelo na ng ganyan yung market, di ba? Bumibelo siya ng ganyan. Ayan. Bumibelo na. Usually, risky move na kung mag-buy ka na dyan. Pero alam mo naman kasing angat na yun. Kasi tingnan mo, meron na dyang
parang trend line. Tapos, talagang gusto na niyang i-break out yan. Diba? Ascending triangle nga doon. Tawag ng iba dyan. Tapos, mapasok sila ay sa breakout or pagka-pullback. So, ito po yung mga nag-trade. Anong araw ba to? Friday! Happy Friday! Friday, October 24. So, coach, nagsimula ka ng September, ngayon October pa lang. Sabihin, 1 month lahat ng trade na yan. Hindi naman. Pwede naman ganun kung isang currency lang yung gusto mo. Ito kasi isang currency lang tingnan natin. Pero usually kasi ako, tumitingnan ako sa lahat ng major currencies tsaka yung XAU. So, imposibleng ito lang yung trades mo kung naghahanap ka talaga ng mga trades everyday sa 5-minute time frame. Talagang ganun ako sumilip. Ay, silip ko pa talaga. Pagbigyan. Sige, ganda naman tong pasok ko to, guys. Ayan, maging lang tayo, maging conservatives. Ayun! O, diba? 1:3. So, usually kasi dito talaga nilalagay yung SLN. Diyan banda. Maging $500 sana. Pero naging conservative tayo yan. $300 lang. Kasi hindi ko alam kung baba pa siya dito sa sinet natin na support area. Sige na, kailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1:3, 300. Okay. Last trade na to. Masyado na tayong mahaba. May double top, tapos may neckline. Coach, di ba dapat mag-sell ka na dyan? Nga di ba? Pero kasi ang challenge kasi kung titignan mo, 1, 2, 3, pang-apat na to, na-touch sa resistance area na yan. Kaya usually yung mga ganyan, i-break na niya. Malaki na yung chance na i-break na talaga yan. Kaya kung ako sa'yo, mag-buy ka na. Magbabay ako dito. Di ba? Pwede rin kasing bumaba pa to, no? Pero try natin na mag-buy na tayo. Talagang dadalawang isip ako, feeling ko talaga pababa pa to dito banda eh. O sige na, wag na nga. Pag dadalawang isip, huwag mag-trade. Ayun na nga umangat na. Ay, di pa ako nakapasok dito. Pasaway. Ayan. Pasok ba tayo dyan? O sige. So, ang pasok natin dapat yung kanina, ito or ito, no? So, mali tayo. So, makikreate siya ng mga bagong highs. So, dito tayo sa 1:4. Okay, check natin kung pasok. Ay, talo. Diba? So, negative 100. So, sa 10 trades natin, from 5.9 naging 6.8. So, $900 din yun. Alright, so ito yung part 2 natin ng backtesting sa XAUSD. So marami pa to. So kung gusto mo pala makasali sa the 30-minute trader na community, click mo lang yung link sa baba. Ayan, may mga modules tayo dyan, may mga Q&As. And syempre yung community natin. So yun lang, kita-kits tayo sa next video.